Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin si DJ Joy Boy on the other line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. At dako na tayo sa ating headlines balita. Bagyong Sodel bumilis habang papalapit sa PAR. Papangalan ng OBET pagpasok sa bansa. Mahigit 2,000 na dumagdag sa guidance personnel itinutulak ng pampublikong paaralan sa 2027. Dalawang hinihinalang drug traffickers arestado sa bypass operation sa Binangonan, Rizal. At Capital on Wheels muling naghatid ng serbisyo ng gobyerno sa mga taga San Pascual, Batangas. At umpisahan natin ang balita sa lagay ng panahon. Bagyong Sodel bumilis habang papalapit sa PAR. Papangalan ng OBET pag pumasok sa bansa. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, lalo pang bumilis ang Typhoon Sodel habang kumikilos pahilagang kanluran sa karagatan ng Pilipinas. Ito ay nasa silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 1,660 kilometers silangan ng extreme northern Luzon sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 176 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 215 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasahang papasok ang bagyong Sodel sa northeastern boundary ng PAR ngayong Lunes ng umaga o hapon at papasok ito sa Philippine Area of Responsibility ay papangalanan naman itong OBET. Batay sa forecast track ng Pag-asa, mananatili ang bagyo sa Philippine Sea at inaasahang lalabas muli ng PAR pagsapit ng Martes, Agosto 25. Samantala, patuloy namang minomonitor ng State Weather Bureau ang dalawa pang tropical depression na nasa labas ng PAR. Ang isa ay huling namataan sa layong 1,330 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang hanging umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantalang isa pang tropical depression na may international name na Gaineri, ang dating tinawag na bagyong Neneng ay huling namataan sa layong 520 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hanging umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos na ito pakanluran timog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala, inaasahan naman ang maulap na kalangitan kasabay ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa iba pang bahagi ng Luzon, nagiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng isolated rain showers o thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang pag-usbong ng localized thunderstorms na maaaring magdala ng mga biglaang pag-ulan. Pinag-iingat naman ang publiko at pinapayuhang patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather update at tropical cyclone bulletin mula sa Pag-asa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Mahigit 2,000 dagdag na guidance personnel itinutulak sa pampublikong paaralan sa 2027. Ang detalye ng balita.
GV Balita Express. Mahigit 2,000 karagdagang guidance personnel ang itinutulak ngayon sa Kongreso para sa pampublikong paaralan sa 2027. Kasabay nito ang panukalang 822 milyong piso na pondo para palakasin ang mental health at child protection services para sa mga mag-aaral. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nakapaloob sa panukalang 7 trilyon at 200 bilyong pisong national budget para sa 2027 ang paglikha ng 1,800 school counselor associate positions at 221 school division counselor positions sa ilalim ng Department of Education o DepEd. Giit ni Libanan, mahalaga ang pagdagdag ng counseling personnel, lalo na sa gitna ng mga ulat ng bullying, school violence at iba pang problemang maaaring makaapekto sa emosyonal at mental ng kalagayan ng mga estudyante. Napapanahon aniya ang dagdag pondo kasunod ng naitalang insidente ng karahasan sa mga paaralan, kabilang ang pamamaril at pananaksak sa ilang campus. Para kay Libanan, hindi sapat ang pisikal na seguridad para mapanatiling ligtas ang paaralan. Kailangan din aniyang palakasin ang emosyonal at psikolohikal na suporta para sa mag-aaral. Aniya, bahagi ng first line of defense ng mga paaralan ang guidance counselors dahil nakatutulong silang matukoy agad ang mga estudyanteng nangangailangan ng suporta at makatulong sa paglikha ng mas ligtas at supportive na school environment. Hinimok din ni Libanan ang mga pribadong elementarya at high school na palakasin ang kanilang counseling services. Giit niya, responsibilidad ng buong komunidad ang pagprotekta at pagpapanatili ng kapakanan ng mga bata. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, 7.5 million na katao apektado sa pinasamang epekto ng bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. Tumakyat na nga sa 7.5 million na katao ang apektado ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng kasabay pa ng habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, batay sa pinakahuling datos sa hanggang Agosto 23, tutumbas ito ng humigit kumulang 2.1 million na pamilya sa ilang lugar sa bansa. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, Metro Manila, Calabar Zone at Mimaropa. Sa kabuuang bilang, nasa 9,872 na pamilya o 34,103 na individual ang nananatili sa mga evacuation centers. Samantala, nananatili sa 29 ang bilang ng mga nasawi, 19 naman ang nasugatan at 3 pa ang patuloy na nawawala dahil sa epekto ng mga weather disturbance. Umabot na din sa 89 na lugar ang nananatiling nasa ilalim ng state of calamity. Malaki rin ang naging pinsala sa mga ari-arian at kabuhayan. Ayon sa NDRRMC, nasa 2,600 na bahay ang bahagyang nasira, habang 270 o 69 na bahay naman ang tuluyang nawasak. Tinatayang umabot sa mahigit 4 na bilyong piso ng pinsala sa infrastruktura, habang nasa 1 bilyong piso naman ang pinsala sa agrikultura. Sa gitna ng patuloy na epekto ng mga kalamidad, umabot sa 1.24 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya at komunidad. Patuloy namang minomonitor ng NDRRMC kasama ang mga lokal na pamahalaan ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng masamang panahon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa pagpapatuloy ng ating balita ngayong umaga, dito naman tayo sa balitang Southern Luzon. 26 years old na online shopping employee patay sa pamamaril sa Puerto Galera, suspect arestado. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Arestado ng pulisya ang isang suspect sa pamamaril na ikinasawi ng 26 na taong gulang na empleyado sa isang online shopping company na sa Barangay Santo Niño, Puerto Galera, Oriental Mindoro noong Linggo, Agosto 23. Ayon sa initial na report, bandang 2:00 ng hapon na makipag-usap ang biktima sa isang hindi pa nakikilalang lalaki. Ilang saglit lang ang lumipas na makarinig ang mga tao ng
ng tatlong magkakasunod na putok ng baril. Nakatanggap ng ulat ang Puerto Galera Municipal Police Station bandang alas 2 at 10 minuto ng hapon at agad na nagtungo sa lugar ang mga pulis upang siguruhin ang crime scene at magsagawa ng paunahang investigasyon. Patay sa nakalap na impormasyon, tumakas ang suspect sakay ang isang pulang Vios. Agad namang nakipag-ugnayan si Puerto Galera Police Chief Major Simeon Tutaan Jr. sa mga kalapit na police station upang maharang ang tumakas na sasakyan. Naging matagumpay ang koordinasyon dahil naharang ng mga tauhan ng San Teodoro Municipal Police Station ang sasakyan at naaresto ang suspect. Kasama rin sa sasakyan ang 2 lalaki at isang buntis na babae. Dinala ang suspect kasama ang mga bagay na nakuha mula sa sasakyan sa Puerto Galera Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at karagdagang investigasyon. Dumating din ang mga tauhan ng Scene of the Crime Operations o SOCO upang prosesuhin ang crime scene at makalap ang mga posibleng ebidensya. Ayon kay Major Tutaan, mahalaga ang mabilis na koordinasyon at kooperasyon ng mga police station sa agarang pagtugon sa mga insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang buong sirkumstansyang ng insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 2 hinihinalang drug traffickers arestado sa bypass operation sa Binangonan, Rizal. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. Nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga pamilyang lumikas dahil sa pagbaha sa bayan ng Lian, Batangas. Ito ang ayon sa lokal na pamahalaan na opisyal na isinara ang lahat ng evacuation center pasado alas 10:30 ng umaga nitong Huwebes matapos bumuti ang kondisyon sa mga lugar na naapektuhan ng baha. Batay sa ulat noong Miyerkules, umabot na sa 233 na pamilya mula sa 12 barangay ang naapektuhan at napilitang lumikas dahil sa matinding pagbaha. Dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan na pinalakas ng habagat. Sa kabuuan, 221 na pamilya o 658 na individual ang panandaliang nananatili sa 17 evacuation center habang 12 pamilya o 45 na individual naman ang pansamantalang nakitira sa kanilang makakaanak. Samantala patuloy pa rin pinapayuhan ng residente ang nananatiling maging alerto at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan sakaling muling lumala ang kondisyon ng panahon sa naturang lugar. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. 8 years old na batang lalaki na lunod sa Palawan Occidental, Mindoro. Ang iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Nasawi ang isang 8 taong gulang na batang lalaki matapos malunod sa sitio Balang-an, Barangay Harrison, Palawan, Occidental Mindoro noong Sabado. Ayon sa Coast Guard District, Southern Tagalog, agad rumuspende ang mga tauhan ng Coast Guard Substation sa Paluan matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Nakipag-ugnayan din ang Coast Guard Paluan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO para sa agarang pagtugon at emergency assistance. Isang lokal na residente nakakuha sa bata mula sa tubig. Agad naman nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ang mga rumuspendeng tauhan at pag-asang maisalba ang buhay ng bata. Sa kabila ng isinagawang rescue effort at CPR, nananatiling walang malay at hindi tumutugon ang bata. Nang lumaon, idineklara ng isang doktora na patay na ang bata. Kaugnay nito, muling nagpapaalala ang Coast Guard sa mga magulang at guardian na mahigpit bantayan ang mga bata habang naliligo o nakikisali sa anumang aktibidad sa tubig. Muling binigyang diin ng Coast Guard ang kahalagahan ng water safety lalo na sa mga bata na naliligo at nakikipaglaro malapit sa ilog, dagat at iba pang anyong tubig. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At hindi pa nakikilalang lalaki natagpo ang patay sa ilalim ng tulay sa Lian, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express.
Isang lalaki ang hindi pa nakikilala na natagpuang wala ng buhay sa ilalim ng isang tulay sa sitio sa Lipit, Barangay Bagong Pook, Lian, Batangas noong Agosto 21. Ayon sa Lian Municipal Police Station, bandang alas 3 ng hapon nang madiskubre ang bangkay matapos makaramdam ng masangsang na amoy ang isang residente na nangangalap umano ng panggatong sa lugar. Sa paunang investigasyon, natagpuang nakadapa ang biktima at nasa matinding pagkakabulok na ng katawan, kaya hindi agad natukoy ng mga otoridad ang kanyang pagkakakilanlan. Batay sa mga nakalat na impormasyon, nakasuot ang lalaki ng asul na t-shirt, asul na walking shorts at sapatos na kulay puti. Napansin din na nasa kaliwang paa lamang ng biktima ang kanyang sapatos. Patuloy naman ang investigasyon ng Lian Municipal Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki at malaman ang buong pangyayari sa kanyang pagkamatay. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes. At Regional Most Wanted Person at High-Value Drug Suspect, kapwa arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Batangas. Para sa iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Arestado ng Batangas Police ang isang Regional Most Wanted Person na wanted dahil sa paglabag sa batas ng illegal na droga sa Taal, Batangas. Naaresto ang suspect na si alias Christian, isang 31 years old na lalaki at residente ng barangay kay Sasay, Taal, Batangas sa isinagawang manhunt operation noong Sabado. Isinagawa ang operasyon ng Taal Municipal Police Station at RIU 4A Pit, Batangas. Nag-uugat ang pagkakaaresto sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court 4th Judicial Region Branch 86 sa Taal. Kaharap ng suspect ang kasong paglabag sa Article 2, Section 5, 11 at 12 ng Republic Act 9605 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa kustodiya ng Taal Municipal Police Station ang suspect matapos ipaliwanag sa kanya ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Samantala, isang high-value individual naman ang arestado sa bypass operation sa Barangay Balagtas, Batangas City noong Agosto 20. Naaresto ang suspect na si alias Lonnie, 52 years old, may asawa at isang sales agent na residente ng Barangay Tinurik, Tanawan, Batangas. Tinatayang 50 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na nasa 300 at 4,000 piso ang nakumpiska sa suspect. Nakumpiska rin ang isang Mark 1000 money na bill, ginamit bilang buy bust at isang Samsung Galaxy na A32 na cellphone. Isinagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Team ng Batangas Component City Police Station sa koordinasyon ng PIDEA. Patuloy naman ang paghahanda ng mga dokumento para sa pagsasampa ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, isang suspect din ang naaresto sa bypass operation laban sa umano'y illegal na kalakalan ng mga loose firearms sa Barangay Santa Clara, Batangas City noong August 19. Kinilala ang suspect na si alias Garay, 28 years old, isang vendor at residente ng nasabing barangay. Narecover sa operasyon ang isang 6-shooter revolver na caliber 38 na walang nakitang serial number o makilalang brand at may laman 3 live ammunition. Nakumpiska rin ang 5,100 piso bilang kabilang sa isang tunay na pera at 4 na burl money. Kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at inihahanda laban sa suspect. Sinabi naman ni Batangas Provincial Office Acting Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora na patuloy nilang paigtingin ang manhunt operations at kampanya laban sa illegal na droga at illegal na armas. Layon aniya ng mga operasyon na mapanagot sa batas ang mga lumalabag at mapanatili ang kapayapaan, seguridad at kaligtasan ng mga Batanggenyo. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Capital on Wheels, muling maghahatid ng serbisyo sa gobyerno sa mga taga San Pascual, Batangas. Para sa detalye ng ating Good Vibes Balita, DJ Joyboy, pasok! GV Balita Express. Mga kaboys, mas malapit at mas madaling serbisyo ng pamahalaan ang hatid ng Capital on Wheels sa mga residente ng San Pascual, Batangas ngayong Lunes, Agosto 24. Isasagawa ang one-stop shop service sa San Pascual Municipal Gymnasium kung saan maaaring makapag-avail
ang mga mamamayan ng iba't ibang serbisyo mula sa mga katuwang na national government agencies. Layo ng programa na ilapit sa mga residente ang mga pangunahing serbisyo at tulong ng pamahalaan nang hindi na kailangang pumunta pa sa magkakaibang tanggapan. Kabilang sa mga ahensyang makikilahok sa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, Social Security System, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform at Department of Education. Kasama rin ang Department of Information and Communication Technology, Department of Labor and Employment, Department of Science and Technology, Land Bank, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Naririto rin ang mga kawani mula sa Philippine Ports Authority, Philippine Statistics Authority o PSA, Pag-ibig Fund, LTO at Philippine Coast Guard. Sa pamamagitan ng Capital on Wheels, mas pinalalawak at pinapadali ang pag-access ng mga mamamayan sa mga serbisyo ng pamahalaan. Kaya tinihikayat ang mga residente ng San Pascual na samantalahin ang pagkakataong ito upang makapagtanong, makapagpa-assist at makapag-avail ng mga serbisyong inaalok ng mga kasaling ahensya. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:27 AM on the clock, Philippine Standard Time. Ugaling nakatutok sa GB 99.9 para kayo ay GB informed, GB aware at GB updated. Maaari niyo pong balikan ang aming balitaan sa aming Facebook page na GB 99.9 FM. At binabati natin ng Good Vibes Morning lahat na nakikinig sa ating online streaming platform sa gv999.live. At nakasama niyo po ngayong umaga, ako po si DJ Frankie at si DJ Joy Boy on the other line dito lamang sa GB 99.9, Your Good Vibes. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong